Magandang gabi po sa inyong lahat. Ating pong tatalakayin dito kung paano umunlad ang ating bansang Pilipinas. At tatanungin ko po si kapatid na Siling. Kapatid na Siling, paano pong uunlad ang ating bansa? Sa akin po, simple lang po. Hindi po kailangan ng sobrang talino. Kailangan lang po sapat na kaalaman. Kasi marami pong sobrang talino ginamit po sa corruption. Ganito po ngayon, hindi ko naman po sinasabi na bawal na ang matalino. Kailangan din po natin mag-aral. Ganito po yan. Sapat na talino, sapat na puso, sapat na pananampalataya. Pag pinagsama-sama po lahat yun, ang tao po magiging matuwid. Ano po ang gagawin natin para matupad ang pagunlad ng ating bansa? Unang-una po, edi sipag. Maglahat po tayo magsipag. Sapat na kakayahan. Tulad po ng mga hindi nakapag-aral, maraming hindi nakapag-aral dyan na natapos grade 6 lang. Pag nag-apply sa isang pabrika, kailangan college graduate. Paano naman po yung mga malalakas na walang sakit, kaya magtrabaho, hindi makapasok. Unang-una po kailangan mabigyan ng sapat na trabaho yung mga taong malalakas na hindi nagtapos, may katapat na trabaho. Marami po dyan na ang lalakas pag nag-apply, hindi tanggap. Kailangan papel muna. Hindi mo sana ganun lahat ang patakaran. Kailangan maunuan ng gobyerno mag-isip sila ng mga proyekto na may pasok itong mga taong malalakas na to, wala namang kapansanan. Ganun lang po. Hindi lahat lang nag-aaral, yun lang ang may trabaho. Nandun na po tayo sa sapat na pamumuhay. Ang kalikasan naman po, kulang naman po sa kasaganaan. Paano naman po yun? Mahirap man pong gawin na solusyonan yan, pigilin. Pero may paraan pa po, hindi pa po tapos. Hindi pa po uli. Tulad po ng illegal logging. Kailangan po dyan walang palakasan kung sino man yung mga yan. Kailangan ito pa rin ang batas. Kasi po, pag ang kalikasan nagpatuloy ang pagsasamantala ng mga hihilan dyan, tuwing tagulan po, dilubyo mangyayari. Rumaragasa ang tubig pababa doon sa mga kapatagan. Ang nangyayari po, yan. Marami namamatay. Nasasalantang pananim. Kailangan po mapigil yan. Meron pong mga taong kailangan mamuno dyan na may takot sa Diyos. Hindi lang puro talino. Dagdagan po natin ang takot sa Diyos. Tama po yan. Ano pong gagawin natin para makapagsimula sa kalikasan uli? Simple lang po. Lahat po ng Pilipino na may bakuran, na nakabakante. Ngayon pa lang po magtanim tayo mga puno. Para po ang pagsira ng ozone layer, mapigil natin. Marami po tayong mga Pilipino na yung iba, nakatambay lang. Ang luwang ng bakuran Halimbawa, kumain ka ng mangga ngayon. Yung buto, itanim mo sa isang plastic na pinanggalingan ng ano man yung plastic na yon. Ipunla mo, itutubo na po yun. Pag malaki-laki na ng konti, itanim mo na doon sa lupa. Ganun lang po, napakasimple. Huwag pong itapo lang yung buto o yagas kung saan, mapunta doon sa basuran. Ilagay po natin sa pakinabang. Marami pong butong nagkalat dyan na kinakain nyo pang-araw-araw. Itanim po ninyo. Hindi pa po uli ang lahat. Pag ito po nangyari to, ginawa ng nakakarami. Ilang taon lang po makikita nyo. Mapipigil na yung mga nangyayaring dulubyo na pag umulan, baha rito, baha ron. Mapipigil po yan. Kung lahat tayo magsimula magtanim. Diyan po nakasalalay ang buhay ng tao. Tungkol naman po sa pagtatapon ng basura. Ano ang dapat gawin para simulan ng paglilinis? Simple lang po. Masog po ang dumi. Napakasimple rin po.
Kasi marami lang mga taong, ewan ko ba't meron silang mga ganun pag-uugali. Pagkatapos kumain ng kung ano man yung kinain, makita mo, ilalaglag ng kamay doon sa kalsada yung plastic. Hindi po ganun, maling-mali po yung mga kapatid. Iwasan po ninyo yun. Yun hindi po maganda pag-uugali. Ganda po ang gawin natin. Kung lahat po tayo, lahat ng pinagkainan natin, sa bahay ka man, ilagay po doon sa tamang basurahan. Kaya Tama naman ho yan. po, kung nasa kalye ka, meron kang kinain na candy, ibulsa mo muna po yung plastic. Kung wala kang makitang tapunan ng basura doon, lalagyan. Ibulsa mo, pagdating sa bahay, saan mo lagay sa basurahan. Isipin nyo po, kung lahat ng Pilipinong nasa kalye, kumakain ng juicy fruit. Lahat ng pinagkain nilang candy o juicy fruit, ilalaglag sa kalye. Ipunin mo po lahat yung napakarami sa milyong-milyong Pilipino sa Metro Manila araw-araw. Ang mangyayari, babara doon sa estero. Ano mangyayari? Pag umulan, baha. Lulubog ngayon doon sa kalye. Ganun po nangyayari. Konting ano po, ilagay nyo sa sarili nyo na tuwing kumakain kayo, isipin nyo, huwag kong ilalaglag ito. Para may wasan, ibulsa. Walang basura, zero plastic. Ganun lang po, napakadali po. Disiplinahin po natin ang sarili natin. Kapatid na Siling, matatapos na po yung ating talakayan. Ano pong masasabi nyo sa ating mga kababayan? Hindi pa po huli ang lahat. Tulad po ng mga nasabi ko kanina, gawin natin. Sumunod po tayo. Lahat po ng gagawin natin mabuti, tandaan po ninyo, mayroong Diyos na nakatingin sa atin. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Siling Reyes Dalusong. Marami pong salamat sa inyo, kapatid na Siling, at marami pong salamat sa aking mga kababayan. Ako po si Tiburcio Reyes Dalusong. Maraming salamat po.